Ang tindahan sa baryo. Sa paanan ng isang burol, may isang maliit na baryo na kilala sa katahimikan at pagiging malapit ng bawat pamilya. Sa gitna ng baryo, may nakatayo na sari-sari store, isang lumang bahay na yari sa kahoy. May bubong na pawid at nakasabit na tansan-tansan na nagsisilbing palamuti. Doon nakatira at nagtitinda si Aling Marta, ang pinakamabait na tindera ng baryo. Si Aling Marta ay nasa edad 40 na, may bilugang mukha at palaging nakapusod ang buhok. Hindi siya mayaman, ngunit kilala siya sa kabutihang loob. Ang mga batay malimit lumapit sa kanya upang bumili ng candy, at kadalasan ay dinadagdagan pa niya ng libre. Kung minsan naman, may mga kapitbahay na kulang ang bayad, at palagi niyang sinasabi, "Bayaran niyo na lang kapag mayroon na kayo. Ang mahalaga, hindi kayo magugutom." Sa tindahan niya, hindi lamang tinapay at delata ang mabibili, kundi pati pag-asa. Ang bawat tao'y comfortable na dumiretso sa kanya, dahil alam nilang hindi siya madamo at hindi maramo. Isang hapon, matapos magsara ng tindahan, nagwala si Aling Marta sa harap. Ang liwanag ng buwan ay tumatama sa pawid, at ang malamig na hangin mula sa bundok ay dumadampi sa kanyang balat. Tahimik ang paligid, tanging huni ng mga kuliglig at tilaok ng manok ang maririnig. Habang nagliligpit, napansin niyang gumalaw ang timba ng tubig sa tabi ng tindahan. Inakala niyang pusa lamang iyon, ngunit nagulat siya nang lumabas ang isang maliit na nilalang, hindi tao, hindi hayop. Isang duwende, maliit, mga 2 dangkal ang taas, nakasuot ng berdeng barong, may matulis na sombrero, at may hawak na tungkod na yari sa kahoy ng kawayan. "Magandang gabi, Aling Marta," bati ng maliit na tinig. Napatigil siya, halos mabatiwan ang walis. "Di Diyos ko, ano ka?" Ngumiti ang duwende. "Ako ang tagapagbantay ng punong mangga sa likod ng inyong tindahan. Matagal ko na pong pinagmamasdan ang inyong kabutihan. Huwag kayong matakot, hindi ako kaaway." Nagulat man, unti-unting hamupa ang kaba ni Aling Marta. May kung anong kakaibang katahimikan ang hatid ng munting nilalang. "Bakit ka narito?" tanong niya, halos pabulong. "Dahil nais kong ipagkaloob sa inyo ang gantimpala. Mula bukas, sa tuwing kayo'y tutulong ng buong puso, may isang gintong baryang lilito sa inyong kaha. Ngunit tandaan, kung ang tulong ay hindi tapat, walang biyaya ang darating." Pagkasabi nito, kumislap ang kanyang maliit na tungkod at naglaho siya sa manipis na usok. Naiwan si Aling Marta na nakatitig sa kawalan, iniisip kung siya'y gising pa o nananaginip. Kinabukasan, maaga pa lang ay nagbukas na ng tindahan si Aling Marta. Habang inaayos ang mga paninda, muling sumagi sa kanyang isipan ang kakaibang pangyayari kagabi. Totoo ba talaga iyon? O baka naman ako'y napuyat lang? Bulong niya sa sarili. Lumipas ang oras, at dumating si Mang Isko, isang matandang magsasaka. "Marta, anak, makakautang ba ako ng kalahating kilo ng bigas? Wala pa akong kita ngayon, pero babayaran kita sa susunod na ani." Ngumiti si Aling Marta. "Sige ho, Mang Isko, huwag kayong mag-alala. Mas mahalaga na may maiuwing pagkain sa pamilya nyo." Inabot niya ang bigas at hindi na humingi ng bayad. Pag-alis ni Mang Isko, binuksan ni Marta ang kanyang kaha upang ilagay ang kaunting kita. Doon siya napahinto. Sa gitna ng mga lumang baryang pilak, may isang kumikinang na gintong barya. Malinis ito, tila babago lang gawa, at kumikislap sa liwanag ng araw. Nanlaki ang kanyang mga mata. "Diyos ko, totoo nga ang sinabi ng duwende." Sa mga sumunod na araw, paulit-ulit ang nangyari. Tuwing siya'y taos-pusong tumutulong, isang ina na walang pamasahe para sa gatas ng anak, isang batang wala ng baon sa eskwela, isang mag-asawang gipit, lagit-laging may lumilitaw na gintong barya sa kanyang kaha. At dahil dito, unti-unting gumanda ang tindahan. Nakabili siya ng mas maraming paninda, bigas, delata, kape, sabon, kahit maliliit na laruan para sa mga bata. Hindi nagtagal, napansin ng mga kapitbahay ang pagbabago. "Oy, parang ang dami ng paninda ni Aling Marta ngayon, ah." Sabi ng isang ginang. "Oo nga, at palaging masaya siya. Parang hindi nauubusan ng biyaya," dagdag ng isa. Ngunit hindi nagbago si Aling Marta. Kahit siya'y nakikinabang sa mahiwagang gantimpala, nanatili siyang mapagpakumbaba. Hindi siya nagmamayabang at patuloy na ibinabahagi ang kanyang tinatanggap. Isang gabi, habang nakaupo siya sa harap ng tindahan at pinagmamasdan ng mga bata na naglalaro sa plaza, napangiti siya. Sa kanyang puso, alam niyang hindi pera ang tunay na gantimpala, kundi ang kasiyahang nakikita sa mga taong natutulungan niya.
Ngunit sa likod ng anino ng gabi, may isang pares ng matang naninilip, ang mga matang puno ng inggit. Sa bawat araw na lumilipas, lalo pang gumaganda ang kalagayan ng tindahan ni Aling Marta. Halos lahat ng kailangan ng mga taga-baryo, mayroon na siya. May mga bagong lata ng sardinas, mas maraming bigas, pati mga chichirya at laruan na labis ikinatuwa ng mga bata. Dahil dito, dumami ang mga bumibili at mas lalong naging masaya ang baryo. Ngunit hindi lahat ay natuwa. Si Kapitan Ernesto, ang lider ng baryo, ay palaging nakamasid mula sa malayo. Siya'y matangkad, malaki ang tiyan, at kilala sa pagiging makasarili. Laging inuuna ang sariling interes kaysa sa kapakanan ng iba. Sa tuwing nakikita niyang dagsa ang tao sa tindahan ni Marta, kumukulo ang kanyang dugo. Bakit biglang umunlad ang tindera na iyan? Samantalang ako, na kapitan ng baryo, ay wala namang ganitong kasaganaan. Bulong niya sa sarili. Isang gabi, nagdesisyon siyang manmanan ang tindahan. Tahimik siyang nagkubli sa likod ng puno ng mangga at naghintay. Sakto namang may isang batang lumapit kay Aling Marta. Ate Marta, sabi ng batang halos lumuha, wala kaming bigas sa bahay. Baka po pwedeng makautang kahit kaunti lang. Ngumiti si Marta at agad siyang binigyan ng isang supot ng bigas. Huwag mong isipin ang bayad, anak. Basta't may laman ang tiyan ninyo. Nang umalis ang bata, binuksan ni Marta ang kanyang kaha. Doon, kitang-kita ni Kapitan Ernesto mula sa anino, isang kumikislap na gintong barya ang lumitaw. Nanlaki ang kanyang mga mata. Aba, iyon pala ang sikreto niya. Kinabukasan, nagtungo siya sa tindahan. Nagkunwari siyang bibili. Marta, sabi niya na mingiti, wala akong dalang pera ngayon. Pautangin mo nga ako ng sigarilyo at kape. Walang pag-aalinlangan, pinagbigyan siya ni Marta. Ngunit nang buksan niya ang kaha, walang lumitaw na barya. Napakunot ang noo ni Kapitan Ernesto. Bakit wala? Ginaya ko naman ang ginagawa ng iba. Ngunit hindi siya nagtagumpay. Umuwi siyang iritado at lalo pang kumulo ang kanyang inggit. Sa kanyang isipan, nagsimulang tumubo ang masamang plano, kukunin niya ang sekreto ni Aling Marta, kahit anong mangyari. Isang linggo ang lumipas, at ang baryo ay tila mas buhay kaysa dati. Ngunit isang gabi, nagbabadya ang masamang panahon. Ang kalangitan ay nagdilim, at unti-unting bumuhos ang malakas na ulan na sinabayan ng malalakas na hangin. Bagyo ito, sigaw ng mga tao, nagmadali silang magkubli sa kani-kanilang bahay. Sa kalagitnaan ng gabi, bumauhaw ang ilog na malapit sa baryo. Pumasok ang tubig sa mga bahay, inanod ang ilang pananim, at ang mga alagang hayop ay nawalan ng kanlungan. Kinabukasan, ang baryo ay mistulang dinaanan ng trahedya, maraming bahay ang nasira, at halos lahat ay walang makain. Lumapit ang mga tao kay Aling Marta. May dalang timba ang isang ginang, halos umiiyak. Marta, kahit kaunting bigas man lang, para sa mga bata. Wala na kaming pagkain. Isang ama naman ang lumapit. Pautang kahit delata, kahit sardinas, kahit tinapay. Babayaran ko pag nakaahon kami. Tiningnan ni Marta ang kanyang tindahan. Kaunti na lamang ang natitirang paninda, ngunit hindi siya nagdalawang isip. Kunin nyo na, huwag nyo nang isipin ang bayad. Mas mahalaga na hindi kayo magutom, sabi niya, sabay abot ng mga supot ng bigas, delata, at tinapay. Halos maubos ang laman ng tindahan, ngunit hindi na niya ininda iyon. Ang mahalagay may naibahagi siya sa mga nangangailangan. Kinagabihan, habang pinagmamasdan ang bakanting estant, nakaramdam siya ng kaba. Paano na bukas? Wala na akong paninda, bulong niya sa sarili. Ngunit hindi niya pinagsisihan ang kanyang ginawa. Biglang may malamlam na liwanag sa labas. Paglingon niya, naroon muli ang duwende, nakangiti at nakatayo sa ilalim ng punong mangga. Aling Marta, wika nito, sinubak ko ang iyong puso. Kahit sa oras ng iyong pangangailangan, pinili mong tumulong. Dahil dito, karapat-dapat ka sa mas malaking gantimpala. Kamandat ang duwende at kumaway ng kanyang tungkod. Mula sa manipis na usok, lumitaw ang isang maliit na garapon na yari sa luwad, may takip na kahoy. Iniabot niya ito kay Marta. Anumang pagkain ang iyong ilagay dito ay hindi mauubos. Bigas, tinapay, gatas, kahit anong kailangan ng iyong tindahan, hindi ito mauubos kailanman. Ito ang gantimpalang hatid ng iyong kabutihan. Naluha si Aling Marta at napayuko bilang pasasalamat. Nang muling tumingin, nawala na ang duwende. Iniwan siyang may hawak ng mahiwagang garapon.
Mabilis na kumalat sa buong baryo ang balita tungkol sa mahiwagang garapon ni Aling Marta. Sa tulong nito, muli niyang napuno ang kanyang tindahan ng pagkain at paninda. Ngunit higit pa roon, nagkaroon siya ng sapat na pagkain upang ipamahagi sa mga nasalanta ng bagyo. Salamat po, Aling Marta. Kung hindi dahil sa inyo, gutom na sana kami, sabi ng isang inang may kalong na sanggol. Oo nga, Ate Marta. Parang walang katapusan ng grasya sa tindahan mo. Dagdag ng isang matandang babae. Ngumiti lamang si Marta. Hindi galing sa akin ang lahat ng ito. Galing ito sa kabutihan, at dapat ay ibahagi para sa lahat. Ngunit si Kapitan Ernesto, na patuloy na nagmamasid, ay lalo pang nainggit. Nakita niyang dumarami ang taong humahanga kay Aling Marta, at sa halip na magpasalamat, nagliyab ang galit at kasakiman sa kanyang puso. Hindi maaari. Ako dapat ang pinupuri ng mga tao. Ako dapat ang may hawak ng mahiwagang garapon na iyon. Bulong niya sa sarili. Isang gabi, lihim siyang nagtungo sa tindahan ni Marta. Tahimik ang paligid, at tanging huni ng kuliglig ang maririnig. Dahan-dahan siyang pumasok sa likod bahay ni Marta, dala ang kanyang malaking bayong. Sa loob ng tindahan, nakalagay sa estant ang garapon na kumikislap sa malamlam na liwanag ng buwan. Napatitig siya rito at napangisi. Sa wakas, akin ka na. Habang inaabot niya ang garapon, bigla itong nagningning ng mas maliwanag. Para bang may sariling buhay na kumikilos upang umiwas sa kanyang kamay. Aba, huwag kang ang pumalag. Sigaw ni Kapitan Ernesto, pilit na hinahawakan ng mahiwagang sisidlan. Ngunit sa bawat dampi ng kanyang kamay, nakakaramdam siya ng kakaibang init na tila nagbababala. Sa labas ng bahay, may malamlam na aninong muling sumulpat mula sa ilalim ng punong mangga, ang duwende, tahimik na nagmamasid. Ang mahiwagang garapon, lalo itong kumikislap at naglalabas ng init na halos hindi niya makayanan. Pinilit pa rin niya, nanginginig ang kamay, ngunit bigla itong kumawala at lumipad pabalik sa estan. Hindi maaari. Akin ka, sigaw niya, nangangitim na ang palad dahil sa pagkakapaso. Biglang dumagundong ang tinig mula sa labas. Sa isang kisap mata, lumitaw ang duwende, ngayon ay mas malaki at mas nakakatakot ang anyo. Ang kanyang maliit na katawan ay nagmistulang 3 dangkal ang taas, at ang kanyang mga matay nagliliyab na tila apoy. Kapitan Ernesto, sigaw ng duwende, ang garapon ay hindi para sa mga sakam at mapang-abuso. Nakita ko ang kasamaan sa iyong puso. Napasigaw sa takot ang kapitan, nanginginig at halos madapa sa kanyang pag-atres. Hindi ko alam, pasensya na. Ngunit lumapit ang duwende, itinutok ang kanyang tungkod kay Ernesto. Ang nagnanais ng biyayang hindi para sa kanya ay kailanman hindi magtatagumpay. Kaya't mula ngayon, ikaw ay aking parurusahan. Sa isang iglap, nagdilim ang buong silid. Umiikot ang hangin at tila ipu-ipu, at ang katawan ng kapitan ay nagsimulang lumiit, nang lumiit, hanggang sa siya'y maging kasing liit ng isang palay. Nang bumalik ang liwanag, wala na ang Kapitan Ernesto, bagkus ay isang maliit na polaka ang naiwan sa sahig, kumakampay at nagtatatalon sa takot. Nagising si Aling Marta mula sa kanyang kwarto dahil sa ingay. Pagbaba niya, nakita ang duwende na nakatayo malapit sa estan, at sa sahig ay naroon ang isang berdeng polaka na nanginginig. Marta, sabi ng duwende, huwag kang mangamba. Ang kasakiman ay may kaparusahan. Ang mga tulad niya ay kailangang matuto. Tiningnan lamang ni Marta ang polaka, at kahit siya'y mabait, hindi niya naiwasang mapailang. Sana'y matuto siya sa kanyang pagkakamali. Muling lumapit ang duwende at ngumiti. Ngunit ikaw, Aling Marta, ay patuloy kong pagbabantayan. Hanggat nananatili kang tapat at bukas palad, hindi mauubos ang iyong biyaya. At sa gabing iyon, muling nagliwanag ang tindahan, hindi dahil sa lampara o buwan, kundi dahil sa kabutihang hindi mapapantayan ng anumang kayamanan. Matapos ang parusa kay Kapitan Ernesto, muling bumalik sa katahimikan ang tindahan ni Aling Marta. Ngunit hindi pa rin mawala sa kanyang isipan ang garapon na patuloy na nagliliwanag sa estan. Duwende, tanong niya, ano ba talaga ang laman ng mahiwagang garapon? Ngumiti ang maliit na nilalang at umupo sa mesa. Marta, ang garapon na ito ay hindi basta sisidlan ng pagkain. Ito ay garapon ng biyaya at pagsubok. Kung sino man ang gagamit nito para sa kasakiman, ito'y magiging sumpa. Ngunit kung gagamitin ng may kabutihang loob, walang hanggang tulong ang maibibigay. Napatulala si Marta. Ibig sabihin, ang mga pagkaing lumalabas dito.
Galing sa kabutihan ng iyong puso, tugon ng duwende. Ang garapon ay kumikilala lamang sa taong tapat at marunong magbahagi. Kung hindi ka naging bukas palad, matagal na sanang nawala ang biyaya nito. Habang nakikinig, tila mas lumalakas ang ningning ng garapon. Sa pagkakataong iyon, hindi na lamang pagkain ang lumabas dito, kundi mga maliliit na bulaklak na kumikinang na parang bituin. Napaluha si Marta. Salamat, duwende. Hindi ko alam kung paano ko mababayaran ang tiwala mo. Ngunit tumayo ang duwende at ngumiti. Hindi mo kailangang magbayad. Ang tanging hinihingi ko ay ipagpatuloy mo ang kabutihang ginawa mo mula pa noong una. Dahil hanggat may taong tulad mo, ang mundo ay hindi mawawalan ng pag-asa. Lumipas ang mga buwan, at naging mas kilala si Aling Marta hindi dahil sa mahiwagang garapon, kundi dahil sa kanyang busilak na puso. Ang kanyang tindahan ay hindi lamang naging lugar ng kalakalan, kundi naging kanlungan ng mga taong nangangailangan. Kapag may nagugutom, palaging may pagkain. Kapag may bagyo, palaging may matutuluyan. At sa bawat taong dumadaan, naroon si Aling Marta, nakangiti at bukas palad. Isang gabi, muling dumalaw ang duwende. Ngunit ngayong pagkakataon, hindi na siya nagpakita bilang maliit na nilalang. Sa halip, naganyong matandang marangal na may mahabang balbas at kumikislap na mga mata. Marta, wika niya, natapos na ang aking pagsubok sa iyo. Pinatunayan mong higit sa lahat ng bagay ang kabutihan at malasakit. Kaya't mula ngayon, ang garapon ay hindi na lamang magiging sisidlan ng biyaya, kundi magiging pamana ng iyong pangalan. Nagliwanag ang garapon at lumutang sa ere. Mula rito ay sumabog ang mga liwanag na parang mga bituin na kumalat sa buong baryo. Ang mga taong natutulog ay nagising, at lahat ay lumabas upang masaksihan ang mahiwagang tanawin. Mula sa araw na ito, dagdag ng duwende, hanggat may taong marunong magbahagi at magmahal sa kapwa, ang garapon ay hindi mawawala. Ito'y mananatiling apoy ng pag-asa para sa lahat. Habang dahan-daw ang naglalaho ang duwende, naiwan kay Aling Marta ang kanyang mga salita, at ang isang pangako, na hindi magmamaliw ang kabutihang nagsimula sa isang simpleng tindera at sa isang mahiwagang garapon. At sa sumunod na mga taon, ang kwento ni Aling Marta at ng duwende ay ipinasapasa sa bawat henerasyon. Hindi na lamang ito isang alamat ng kababalaghan, kundi aral ng buhay. Aral ng kwento ng tindera at ang duwende ang tunay na kayamanan ay hindi nakikita sa dami ng ari-arian, kundi sa kabutihang ipinapamahagi sa kapwa. Ang kasakiman at inggit ay nagdudulot ng kapahamakan. Kung pipilitin ang bagay na hindi para sa atin, ito'y magiging sumpa imbes na biyaya. Ang pagbabahagi, gaano man kaliit, ay nagbubunga ng malaking kabutihan. Ang kabutihan ay hindi nawawala, tulad ng mahiwagang garapon. Ito'y dumadaloy at lumalago kapag taos puso. Hanggat may mabubuting tao, may pag-asa ang mundo.